huling laman ng balita ang sigalot sa pagitan ng Israel at Palestine. Ginulat ng Hamas ang Israel at ang mundo sa kanilang pag-atake nito lamang October 7, 2023. At dali-daling nagdeklara ng state of war ang Israel laban sa Hamas na isang grupo sa Palestine. Sa episode na ito ng LMB, subukan nating tukuyin ang 7 mga dahilan ng patuloy na sigalot sa pagitan ng Israel at Palestine. Sa kalagitnaan ng conflict na ito ay ang matagal nang pinag-aagawan na teritoryo sa lupain ng Eastern Mediterranean. Parehong sinasabi ng mga Israelis at Palestinians na sila ay may historical at ancestral ties sa lugar, partikular na ang Jerusalem at ang West Bank. Nagsimula ang lahat noong late 19th century hanggang early 20th century kung kailan nagsimulang lumipat ang mga Jewish immigrants papuntang Palestine na dating parte ng Ottoman Empire. Ang pagkakatatag ng Israel bilang isang bansa noong 1948 ay nagresulta sa pagpapaalis ng hundreds of thousands ng mga Palestinians sa kanilang lupa. Ang mga napaalis na Palestinians ay naging mga refugees at lumipat sa mga karatig lugar nila tulad ng Jordan, Lebanon, Syria at Egypt. Isa sa patuloy na ipinaglalaban ng Palestine ay ang kagustuhan nilang maibalik sa kanila ang lupaing inokupahan ng mga Hudyo. Ang pagsakop ng Israel sa Gaza, West Bank at East Jerusalem noong June 1967 ay nagbunga ng maraming mga issue. Una, ang pagkakaroon ng Israeli settlement sa mga teritoryo ng Palestine ay labag sa international law. Sinasabing nagkaroon din ng violation ng human rights dahil sa torture, extrajudicial killings at pagkakakulong ng mga Palestinians. Dahil dito, lalong tumindi ang poot at galit ng mga Palestinians sa mga Israelis. Simula 2007 ay binarikadahan ng Israel ang Gaza, kung saan sila ay nagtayo ng 6 na choke points para makontrol ang paglabas-pasok ng tao, basic necessities at produkto sa Gaza. Ayon sa Israeli government, ang pagbarikada sa Gaza ay nararapat lamang upang maiwasan ang pag-smuggle ng mga armas at pampasabog papunta ng Gaza. Ayon sa Palestine, nakakaapekto ito sa kalakaran sa kanilang bayan dahil sa hirap ng pag-import at pag-export ng mga produkto. Ang 1947 United Nations Partition Plan for Palestine, ang 1993 Oslo Accords at 2000 Camp David Summit. Ilan lamang ito sa mga peace talks sa pagitan ng Israel at Palestine upang subukang plantsahin ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang lahi sa rehiyon. Bawat panig ay ayaw kumumpormiso o mag-adjust para magkaroon ng kapayapaan. Dahil sa mga failed peace talks ay nagkaroon ng kawalan ng tiwala sa isa't isa at frustration ang magkabilang panig. Ang pagiging radikal upang i-justify o ipagtanggol ang kani-kanilang mga aksyon laban sa kabilang panig ay nagpapalala sa patuloy na sigalot sa pagitan ng Israel at Palestine. Dahil sa pagnanais ipagtanggol ang kani-kanilang relihiyon, ang paggamit ng dahas at pagkitil ng buhay ay itinuturing nilang banal na gawain. Napakalaking papel ng City of Jerusalem sa hidwaan ng Israel at Palestine. Banal sa parehong mga Jews at Muslims ang Jerusalem. Nandito ang Western Wall ng mga Jews na natitirang parte ng ikalawang templo at nagsisimbolo ng katatagan ng mga Jews sa kanilang pananampalataya. Nandito din sa Jerusalem ang Al-Aqsa Mosque na ayon sa Islamic traditions ay kung saan umakyat ng langit ang propetang Muhammad. Dahil ang Jerusalem ay nasa kontrol ng Israel, pahirapan ang pagpasok ng mga Muslim sa Al-Aqsa Mosque na itinuturing ng mga human rights organization bilang violation of freedom of religion. Ang 7 mga dahilan ng hidwaang ito ay kombinasyon ng mga socio-political at religious na kadahilanan. Ang paghahanap ng pangmatagalan at makatarungang solusyon sa hidwaang ito ay nananatiling isang komplikadong gawain at hamon.
Sana ay matapos na ang pagdanak ng dugo sa pagitan ng Jews at Palestinians dahil iisa lang naman ang ating Diyos.